Wala. Right? Kailan pa natin babaguhin ang sistema na ang mga taong ito, ang kinakain nila, ang mga sasakyan nila, ang mga bahay nila, ang mga pinapaaral nila sa kanilang mga nepo babies, ang ibinibili nila ng mga jewelry sa kanilang mga nepo mistresses ay galing sa taxes, dugo at buhay ng mga Pilipino. Ayoko magmakaawa na maawa naman kayo sa mga Pilipino kasi alam ko wala kayong awa. I don't even think that you are a person. I think you are an evil trying to govern the Filipino people. Ganon kayo. So I will not say please resign. Ito ang tandaan nyo. Habang nakikiusap pa kami, bumaba kayo. Dahil sooner rather than later, mind you, hindi na kami makikiusap. Hindi na namin kayo sasabihan. Kakalad ka rin kung kakalad ka rin. Bababuyin kung bababuyin. Bakit? In this generation, we are millennials. We do mirroring. Kung ano yung energy, kung ano yung serbisyo, kung ano yung trato na binibigay niyo sa amin, yan din ang ibabalik namin sa'yo. We are the fucking millennials and we are like that. Sa mga putang ina na nakaupo dyan sa Kongreso, huwag niyong hintayin. Huwag niyong hintayin na ang galit ng taong bayan ay aabot sa sukdulan. Because I'm telling you, I am an ordinary private citizen. But with the amount of rage and anger na feel ko ngayon, I cannot promise I will be a decent person when the time comes. That I can promise you. I cannot promise na kapag aabot sa sukdulan ang kakapalan ng mukha nyo, ang kakapalan ng mga pagmumukha nyo, ang pagkawalang kaganansya. My God! You are not a fucking Gen Z to be a nonchalant person. Mga matatanda na kayo dyan! Putang ina! Except, of course, for Kiko Barzaga. Shout out to Kiko Barzaga. I do not care if you are a kakampi, whatever faction, whatever political intention do you have, just a big shout out to you. Pero itong mga putang inang to, gusto kong pangalanan kayo? Isa-isa? Franz Castro. Girl, bakit ka nandyan? Eh, pumunta ka ng Sikihor, wala na ako doon. Nakikipagkamay ka daw sa Sikihor. Sana nandun ako nang pumunta ka doon. Ngayon, I'm here. Let's go and eyeball Franz Castro. Franz fucking Castro. Tapos sasabihin mo naman, hindi disente ang babaeng yan. Napakatabi ng bibig. You know, napaka-immoral, napaka-indecent na babae. Yes, I'm just giving you the fucking energy that you are giving to the Filipino people. You do not deserve an ounce of respect. Zero respect. Kasi, girl, mukha mo palang hindi naka-respeto. Wala kang moralidad. Hindi ko nga narinig. Ano bang ginawa mo sa Kongreso? Bobo ka na nga. Underperforming ka na nga. Hindi ka pa maganda, girl. You're not pretty. You're bobo. And you're underperforming. You do not deserve a seat in the Congress. Sasabihin nyo naman, red tagging. So I'm not gonna go into that topic. Alright? Kasi ang hilig-hilig. Akala mo, gusto kong ipatawag sa God ko. I wanna be there. I wanna face you fucking idiots. I wanna face you. Para sabihin ko sa pagmumukha nyo na hindi kami natutuwa. I understand our feelings, our perception, our opinion does not matter to you. And I know, kasi wala naman kayong ibang gusto, pangarap, at gawain sa araw-araw, kundi ang magnakaw. We are minimum wage earners.
so fucking rich. Kasi, sponsored ko yung mga lifestyle nyo. Sponsored ko yung mga sasakyan nyo. I'm so proud of myself. I'm a fucking independent woman because I am sponsoring Franz Castro. I am sponsoring Benny Abante. I am sponsoring Martin Romualdez. I am not just sponsoring these fucking politicians, but I'm also sponsoring their relatives, their nepo wives, their nepo babies, and their nepo mistresses. Sana maging South Korea tayo. Just a little bit. Konti lang. Konti lang. Sana maging South Koreans ang mga Pilipino. Kung saan hindi tinotolerate ng mga K-netizens ang mga leader, ang mga public personality na may mga scandal. You know? Pupunta ka sa bundok, magkikidnap ka ng mga bata, tapos uupo ka sa House of Congress as if you're the most moral person in the Philippines. Fuck you. Fuck you. You do not deserve an ounce of respect, Franz Castro. Benny Abante, let me tell you a story. I went viral on TikTok. I was tagging you. I was hoping you would notice. But who am I? I am a nobody. I am a fucking nobody. But here I am now, all the way from Cebu. I just got here today. Because I want to say it to you. Alam ko, nakikinig ka. Putang ina mo, umalis ka sa simbahan dahil ikaw ay isang demonyo. Yeah! Filipinos, I'm asking you, please, let's have a standard. Let's have the qualifications. Especially for these public officials who run for a public office to serve the public. That statement itself, it should tell you one thing. We, the Filipino people, we are the employers. We're paying them to do their fucking job, and they're doing not just a sloppy job, but an obviously idiotic job. Wala ba kayo mga utak dyan? Bakit kayo nasa Kongreso kung saan ang trabaho nyo is to create, amend, modify, and enforce law? Kung kayo mismo linalabag, inaabuso nyo ang batas. The audacity! The audacity! Mga putang ina nyo, lumabas kayo! Harapin nyo kami! Harapin nyo kami! Lagi. Huwag nyong hintayin. Dahil, sinasabi ko sa inyo, I am coming from a private life. I am coming in Manila as a private person, as a nobody, right? Nobody knows me. Nobody knows what I'm doing. Nobody where I came from. But here I am. And do you know what exactly fuels the motivation for me to be here? Because I think, and I 100% believe, that it's time for me, and for these people, and for those people, and for all these ordinary Filipino citizens to hold you accountable. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ako uuwi nang walang bumababa. Tandaan nyo yan. Walang uuwi kung walang bababa. Walang uuwi kung walang bababa. It's time to reform. Abolish Congress if necessary. Wala namang bagyan. Let me ask you, all these people here, media, ordinary people, professionals, ex-military, whoever this fucking person here on the venue, name one thing na naramdaman nyo na worth it ang binayad yung taxes para palamunin, pasahurin, at i-fund even the fucking air that they breathe in Congress. Tell me one thing. Just one thing. Ikaw, did you ever feel, meron ka bang isang example, situation, na you can proudly say na, oh my God, Congress has done me something good? No? Wala! Shame on you. I am. Let's not say my age, because I want to be 30s. When you're in your 30s, you're in your 30s period. But let me tell you,
sa 3 dekada kong nabubuhay sa bundok ito, sa bansang ito, I cannot remember a single fucking thing that I can proudly say na, oh, ito, ginawa to ng Congress. Ginawa to ng mga butihing congressman. Wala. Zero. Magnanakaw ba kayo? Pinapalamon na nga kayo. Makinig kayo! Pinapalamon na nga kayo. Pinapasahuran pa kayo. Binibigyan pa kayo ng iba't ibang allowances. Kahit simpleng pagtrabaho dyan, hindi nyo pa magawa. Kung magnanakaw kayo ng patago, napaka-immoral nyo naman na magnanakaw kayo ng harap-harapan, magsisinungaling kayo ng harap-harapan, at this is what makes me very infuriated, very upset, and angry beyond angry. Kasi, the way you report, you manipulate the mainstream media, para bang iniisip nyo na bobo kami? Para bang iniisip nyo na wala kaming access sa information? Ganun ba ang tingin nyo sa amin? Ha? Ganun ba ang tingin nyo sa mga Pilipino na kami ay mangmang? Para tayong nasa panahon ni Rizal, kung saan ang mga praile ay ginagawang bobo at sinasabihan na Indio ang mga Pilipino. And you, Franz Castro, Benny Abante, Martin Romualdez, Saldico, Marcos Jr., Lee Satanas. Learn from the history. Every abuse, every tyranny is not forever. And when that day comes, we're not gonna be merciful. I'm telling you.